Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, isang mainit na usapin ngayon ang pagkaantala sa paggawa at paghahatid ng dalawang karagdagang landing platform dock o LPDs para sa Philippine Navy. Ito ay ayon sa ulat ng Janes, isang kilalang defense at security publication na sinusundan ng mga eksperto sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Balikan muna natin ang konteksto. Noong June 2022, pumirma ang Department of National Defense ng kontrata sa PT PAL Indonesia, ang parehong kumpanya na gumawa ng ating mga naunang Tarlac-class LPDs. Ang plano, gumawa pa ng dalawang dagdag na barko na magiging mas malaki at mas modernisado kumpara sa unang batch. Sa madaling salita, ito ang tinatawag na follow-on order, ibig sabihin, karagdagan at pagpapalakas ng kasalukuyang capability ng Navy. Ang mga barkong ito ay kritikal hindi lang para sa combat support kundi lalo na para sa humanitarian assistance at disaster response, isang mahalagang tungkulin ng Navy sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo at kalamidad gaya ng Pilipinas. Ano ang problema? Ayon sa ulat, hindi natupad ng PT PAL ang 4 na pangunahing milestone para sa project na ito. Ibig sabihin, may 4 na mahalagang hakbang sa production at delivery schedule na hindi naabot sa takdang panahon. Halimbawa, January 2024, inilatag ang keel ng ikatlong barko, isang simbolikong yugto sa paggawa ng barko. May 2024, sinundan ito ng keel ng ika-4 na barko. Ngunit pagkatapos nito, tila bumagal ang progreso. Ang dapat ay mas mabilis na development ay nagkaroon ng pagkaantala, at hanggang ngayon ay wala pang malinaw na petsa kung kailan makukumpleto o may hahatid ang mga barko. Bakit kritikal ang delay? Unang-una, ang Tarlac-class LPDs ay tinaguriang workhorses ng Philippine Navy. Sa ngayon, 2 operational ships lang ang mayroon tayo, BRP Tarlac, LD-601, at BRP Davao del Sur, LD-602. Ang karagdagang 2 barko ay inaasahang magpapalawak sa ating sealift at amphibious capabilities. Kung delayed ang delivery, ibig sabihin delayed din ang kakayahan nating magdala ng troops at equipment sa malalayong lugar. 2. Response time sa natural disasters. 3. Presence ng Philippine Navy sa West Philippine Sea at iba pang strategic maritime zones. Sa madaling salita, bawat buwan ng delay ay may katumbas na strategic gap para sa ating bansa. Ano ang sanhi ng pagkaantala? Sa ulat, hindi detalyado kung ano mismo ang dahilan. Pero kung susuriin natin, may ilang posibleng factors. 1. Technical at production capacity. Maaaring nahirapan ng PT PAL dahil kasabay ng project ng Pilipinas, abala rin sila sa paggawa ng iba pang barko para sa Indonesian Navy at iba pang kliyente. 2. Supply chain issues. Hindi natin may kakaila na mula pa noong pandemic, ramdam pa rin ng global shipbuilding industry ang kakulangan sa raw materials, electronic components, at skilled labor. 3. Design adjustments. Ang bagong batch ng LPDs ay mas mahaba ng 1 metro kumpara sa naunang design. Kahit maliit tingnan, may technical adjustments ito na posibleng nagdulot ng delay. 4. Geopolitical factors. May mga nagsasabi na posibleng may impluwensya ang China sa Indonesia. Tandaan na malalim ang economic ties ng Indonesia at China sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative. Kung may subtle pressure mula sa Beijing para pabagalin ang delivery, malaking epekto ito sa atin. Bagamat walang direktang ebidensya, hindi imposible na may indirect influence. Kung patuloy na may delay ang project, kailan natin makakamtan ang full amphibious at sealift capability na matagal na nating inaasam? Isipin natin, sa West Philippine Sea, araw-araw ay may tensyon. Ang karagdagang LPDs ay pwedeng magsilbing command and control hubs at logistic support vessels. Sa panahon ng bagyo, ito ang nagdadala ng relief goods, rescue teams,
at medical supplies sa mga liblib na lugar. Kung mahuhuli ang delivery, mahuhuli rin ang readiness ng ating sandatahang lakas. Ano ang magiging impluwensya sa modernisasyon? Ang AFP Modernization Program ay nahahati sa mga horizons o phases. Ang pagkuha ng strategic sealift vessels ay bahagi ng mas malawak na plano para gawing mas flexible at capable ang Navy. Kapag delayed ang isa, nadadamay ang iba. Halimbawa, kung walang sapat na LPDs, mababawasan ang efficiency ng paggamit ng ating mga bagong frigates at offshore patrol vessels. Dahil ang mga ito, bagamat may kakayahang makipaglaban, ay nangangailangan ng logistic support mula sa mga mas malalaking barko gaya ng LPD. Sa madaling salita, domino effect ang delay. Paano tinitingnan ng publiko at eksperto? Para sa mga defense watchers, hindi ito simpleng late delivery. Isa itong wake-up call tungkol sa kahinaan ng ating procurement system. Isa, transparency, kulang pa rin sa malinaw na impormasyon kung bakit delayed. Dalawa, accountability, dapat may mekanismo para ma-penalize ang contractor kung lampas na sa tolerable delay. Tatlo, contingency plans, kung patuloy ang delay, may backup ba tayo? Halimbawa, mag-charter ng commercial vessels para sa disaster response. Hindi rin natin pwedeng baliwalain ang geopolitical dimension. Indonesia, bagamat ASEAN neighbor, may sariling interes. Ayaw nilang masyadong makialam sa tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. China may interes na huwag masyadong lumakas ang Philippine Navy. Ang delay sa ating LPDs ay indirectly pabor sa kanila. Pero dapat maging malinaw, karamihan ng delay ay dahil sa industrial at logistical reasons, hindi lang sa political influence. Ano ang dapat gawin? Isa, stricter oversight, dapat bantayan ng DND at Navy ang progress sa PTPAL at i-demand ang updated timelines. Dalawa, diversification of suppliers, huwag iasa lahat sa isang bansa o kumpanya. Pwedeng maghanap ng alternatibong shipbuilders sa South Korea, Japan, o kahit Europe. Tatlo, local shipbuilding, mahalaga ring pag-aralan kung kaya na ba ng Pilipinas, sa pamamagitan ng Subic o Batangas shipyards, na magsimula ng sariling LPD project sa hinaharap. Apat, diplomatic pressure, gumamit ng diplomatic channels para siguraduhin na walang external influence na hahadlang sa kontrata. Ang pagkaantala sa follow-on Tarlac class LPDs ay hindi lang simpleng late delivery. Isa itong strategic setback sa ating kakayahan na depensahan ang ating soberanya at tumugon sa mga sakuna. Ngunit tandaan natin, bawat problema ay may kaakibat na aral. Maaaring ito ang magtulak sa atin para mas maging seryoso sa local defense industry development at mas maging mapanuri sa ating mga kontrata. At dito na natin tatapusin ang ating diskusyon tungkol sa pagkaantala ng mga follow-on Tarlac class LPDs. Ano sa tingin ninyo? Sadyang problema lang ba sa production, o may halong geopolitics at impluwensya ng ibang bansa? E-comment ninyo ang inyong opinyon at siguraduhin na maging makabayan at makatotohanan ang diskusyon. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng content, huwag kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang balitang may kaugnayan sa ating sandatahang lakas.